Malamig at makapal na ang subuong sinigang. Walang tigil ang pagampas nga ulan sa makapal na salamin. Nasa ika-6 na pong palapak akong isang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City. Mula hito, pilit kong tinatanaw ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting nilalamon ng bagyo. Nakakabingi ang katahimikan sa loob nga eming tahanan. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang mahinang ugong ng air conditioning unit at ang walang awang pagpatak ng tubig sa labas. 4 na oras na akong nakaupo sa dulongang mahabang hapag-kainan na gawa sa malamig at puting marmol. 4 na oras na akong naghihintay na bumukas ang pinto. Tinitigan ko ang paboritong pagkain ng asawa ko. Ang sabawng sinigang na baboy na maingat kong niluto kaninang hapon ay nawalan ng kulay at init. Kusang namatay ang init ng sabaw. Kasabay ng pag-asa, kung uwi siya ng maaga. Pinakmasdan ko ang mga kamatis at kangkong na unting nalalanta sa mamantikang sabaw. Ganito pala ang pakiramdam ng naiwan sa era. Parang refleksyon ng sarili ko ang pagkain ito. Isang asawang unti-unting nawawalan ng kulay at saysay sa loob ng isang ginintuang hawla. Biglang bumukas ang mabigat na pintuan na gawa sa matibay na kahoy. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa malamig na sahig. Pumasok si Dante. Dala niya ang amoy ng alak na humahalo sa matapang na pabango na hindi ko pamilyar. Hindi iyon ang pabangong binili ko para sa kanya noong Pasko. Ibang amoy, matamis, mapang-akit, at pambabay. Tumayo ako at dahan-dahang, lumapit sa kanya upang salubungin siya. Tinangka kong kunin ang kanyang basang kot ngunit marahas niya akong tinabik. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na tila ba isa akong dumi na nakaharang sa kanyang daraanan. Bakit gising ka pa? Tanong niya nang may halong inis at malalim na pakasuklam. Sumagot ako ng mahina at sinabing, nagluto akong sinigang na baboy. Baka gusto mong kumain para mainitan ang sikmura mo? Imbes na matuwa sa aking pag-alala. Isang mapaklang tawa ang ibinigay niya sa akin. Seryoso ka ba, Carmela? Sigaw niya sa akin habang pasuray-suray na naglakad patungo sa lamesa. My God! I just closed the multi-million deal today and you expect me to eat this garbage. Nagsimulang tumas ang boses niya. Umalingaw-ngaw sa buong penthouse at dumudurog sa natitira kong dignidad. Look at yourself. Carmela. Ang tanda-tanda mo na ngunit napaka-boring mo pa rin. Wala ka man lang bang ibang alam gawin kundi maghintay dito na parang katulong. Nakakasawa na itong ganitong buhay. Palagi na lang ganito, habang nagsasalita si Yangam malulupit na salitang iyon. Ginamit niya ang kanyang kanang kamay upang hawiin ng malakas ang mangkok ng sinigang. Lumipat ang mamahaling porselana sa ere. Bumagsak ito sa sahig at nabasak. Kumalat ang malamig na sabaw. Tabang ng baboy. At manggagulay sa ibabaw ngang kumikinang na marmol. Hindi ako sumigaw pabalik sa kanya. Hindi rin ako umiyak. Nakatayo lamang ako ron. Manhid at walang kibo habang pinapanot siyang umakyat patungo sa aming kwarto. Naiwan akong mag-isa sa dilim kasama ang basag na porselana at malamig na sabaw. Dahan-dahan akong lumuhod sa sahig upang pulutin ang mga kalat. Pinulot ko ang bawat pirasong basag na porselana ng walang emosyon. Sa pagdampot ko ang isang matulis na bahagi. Hindi ko sinadyang madiin ito sa aking palad. Bumawon ang bubok sa aking balat. Tumulo ang mainit at pulang dugo sa maputing sahig. Tinitigan ko ang aking sariling dugo na humahalo sa malamig na sabawng sinigang. Ang pisikal na habdingang sugat na ito ay walang panama sa kirot na nararamdaman ng aking puso. Habang pinupunasan ko ang sahig gamit ang basahan. Biglang nanariwa sa aking isipan ang mga alaala and aming nakaraan. Naalala ko ang unang taon ng aming pagsasama. 20 taon na ang nakararaan. Bago ang buhay sa Bonifacio Global City. Bago ang mga milyong pisong kontrata, nakatira lamang kami nun sa isang maliit na apartment sa Sampaloc. Isang masikip at mainit na kwarto kung saan ang tanging bentilador namin ay kinakalawang na at laging umiingay tuwing gabi. Wala siyang pera nun. Mahirap lamang si Dante at nagsisimula pa lamang sa buhay. Ako ang nagbayad ng aming upa dahil ang pamilya ko sa probinsya ay may kaya, mahasyendero, at nagmamay-ari ng malalawak, na lupay ng aking mga magulang.
Sila ang nagbigay ng malaking panimulang puhunan para makapagpatayo. Si Dante ng kanyang maliit na negosyo, isang utang na loob. Isang napakalaking utang na loob na ibinigay ng aking pamilya dahil mahal nila ako. Ngunit ito ay isang utang na hindi niya kailanman mababayaran. Noong nga panahong iyon, akala ko ay sapat na ang pag-ibig upang punan ang lahat ng kakulangan. Naalala ko ang magabing umulan din ng malakas. At ang tanging ulam namin ay isang maliit na lataeng sardinas. Hinahati namin ang 2 pirasong isda dahil iyon lamang ang kasya sa aming budget. Ibinubuhos ko ang sarsa sa ibabaw ng mainit na kanin habang nakatingin siya sa akin. Masaya kami nun kahit walang-wala kami. Hawak niya ang kamay ko habang nangangga ko sa ilalim ngang tumutulong bubong ng aming apartment. Carmela. Sabi niya nun na may luha sa kanyang nga mata. Balang araw mabibigyan din kita nga magandang buhay. Hindi ka na muling kakain ng sardinas at bibilhin ko ang buong mundo para sa iyo. Napangiti ako ngang mapait sa alaalang iyon. Natupad nga niya ang kanyang pangako pagkatapos ang maraming taon ang pahihirap. Wala na kaming sardinas sa hapag. Ngunit kasabay ng pagkawala ng sardinas ay ang pagkawala rin ng lalaking nangako sa akin. Ang lalaking minahal ko ay kinain ng kanyang sariling ambisyon at kayabangan. Kinaumagahan. Pagkagising ko, ay wala na siya sa aking tabi. Hindi na siya nagpaalam o nag-iwan ng anumang mensahe. Wala man lang tawag upang humingi ng tawad sa ginawa niya kagabi. Sanay na ako sa ganitong senaryo. Umupo ako sa sala. Hawak ang isang mainit na kape na ginawa ko para sa aking sarili. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang social media upang magpalipas ng oras. Wala akong intensyong mahanap ng kung ano-ano. Ngunit lumitaw sa aking screen ang isang bagong post mula kay Vanessa. Si Vanessa ay ang personal na sekretarya ni Dante sa kanyang kumpanya. Nasa kalagitnaan siyang 20 taong gulang. Maganda. Sariwa. Mahilig sa atensyon. At labis na ambisyosa. Lagi siyang nagpo-post ng galarawan sa mga mamahaling restaurant at resort na inaangkin niyang binayaran ng kanyang mahiwagang kasintahan. Isang partikular na larawan ang biglang pumukaw sa aking atensyon. Isang simpleng litrato ngang 2 magkahawak na kamay na nakapatong sa isang mesa sa lubang isang kilalang fine dining restaurant. Ang caption sa ilalim ngang litrato ay naglalaman ng nga salitang, "Thank you love for always taking care of me." Tinitigan ko ng maigi ang larawan. Pinalaki ko ang litrato sa aking screen upang makita ang bawat mali na detalye. Hindi ang makinis na kamay ni Vanessa ang tinitingnan ko, kundi ang kamay ng lalaking kahawak niya. Sa pulsong lalaki ay may nakasuot na pilak na relo. Isang mamahaling relo na may tiyak at napakalalim na gasgas sa gilid ng salamin nito. Huminto ang paktibok na aking puso. Kilalang-kilala ko ang relong iyon. Ako mismo ang bumili noon para kay Dante bilang regalo noong ika-10 anibersaryo ng aming kasal. At ako rin mismo ang nakasaksi nang magalusan ang relong iyon sa isang pader nung nagbakasyon kami sa bansang Hapon. Walang ibang relo sa buong mundo na may eksaktong khas-khas na kanon. Ang kamay sa litrato ay ang kamay ng asawa ko. Ang aking asawa na umuwi kagabi na amoy pabango ng ibang babae. Ang asawa kong tinawag akong boring at walang kwenta. Sa pagkakataong iyon, tila gumuho ang buong mundo ko sa loob lamang ng 1 segundo. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso at ang pagsikip ng aking dibdib. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay na may benda pamula sa hiwang porselana kagabi. Nagsimula ang isang malalim at mabilis na pagsisiyasat sa aking isipan. Binalikan ko ang pahina ni Vanessa at tiningnan ang lahat ng kanyang litrato sa nakalipas na 2 taon. Pinagtagpi-tagpi ko ang mga petsa at lokasyon. Ang malitrato niya sa mga mamahaling hotel sa Boracay at Palawan na nakapost ilang buwan na ang nakalilipas. Ang mga petsang iyon ay tumutuhma sa eksaktong makaaraw na sinabi ni Dante na mayroon siyang malakang business trip sa labas ng Maynila. Ang mga bagong designer bags ni Vanessa at ang kanyang mga mamahaling sapatos. Lahat ng iyon ay binili gamit ang pera na nanggaling sa kumpanya na itinatag gamit ang yaman ng aking sariling pamilya. Buong buhay ko sa nakalipas na 20 taon ay isang malaking kasinungalingan.
Isa lamang pala akong palamuti sa kanyang tagumpay. Isang anino na madaling itago kapag hindi na kailangan. Ang pamilya ko ay may mataas na pagtingin sa salitang hiya. Bilang lumaki sa lumang yaman, hindi kami gumagawa ng iskandalo. Hindi kami sumisigaw sa kalsada upang ipangalandakan ang aming nga problema sa ibang tao. Ang nga hasyendero ay hindi nagwawala o nananakit ng pisikal. Sila ay kumikilos ng tahimik ngunit nakamamatay, kaya naman, sa halip na umiyak ng malakas, sa halip na makhwala at sirain ang makamit sa loob na penthouse, isang nakapangingilabot at napakalamig na kalmado ang unti-unting bumalot sa buong pakatao ko. Nawala ang panginginig ng aking makamay. Tumingin ako sa malaking salamin sa aming sala. Wala akong nakitang kahit isang patak ng luha sa aking mamata. Ang nakita ko ay isang babaeng handang sunugin ang buong kaharian na siya mismo ang naktayo. Tumayo ako at naglakad patungo sa aking pribadong opisina sa loob ng bahay. Binuksan ko ang mabigat na pintuan ng aking kaha de yero. Amoy ng lumang papel at katotohanan ang sumalubong sa akin. Kinuha ko ang nga asul na folder at isa-isa kong binuklat ang nga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Narito ang lahat ng aming titulo ngang lupa at mga sertipiko ngang pagmamay-ari ngang condominium na ito. Dahil sa matinding pag-iingat ng aking nga magulang noong kami ay ikasal. Siniguro nila na ang lahat ng malalaking ari-arian at ang pinakamalaking bahagdan ng saping puhunan sa kumpanya ay nakapangalan lamang sa akin. Sila ang nagdikta ng legal na papeles. Eksaktong 70% buong korporasyon ay legal na pag-ari ko. Ang marangyang penthouse na ito sa Bonifacio Global City ay nakapangalan sa akin lamang. Wala siyang kamalay-malay sa kanyang legal na kahinaan dahil sa sobrang taas ng kanyang ego. Sa isip ni Dante, siya ang makapangyarihang hari ng kanyang maliit na mundo. Siya ang gumawa ang lahat ng aming kayamanan. Ngunit nakalimutan niyang lubusan na ako ang may hawak ng titulong rono na inuupuan niya, at pwede ko itong bawiin anumang oras na gustuhin ko. Ibinalik ko ang mga dokumento sa loob ng kahadeyero at isinara ito. Narinig ko ang mabigat na paglagitik ng kandado na parang huling pako sa kanyang kabaong. Pagsapit ngabi. Maagang umuwi si Dante mula sa kanyang trabaho. Wala siyang dalang amoy nga alak ngayon. Ngunit dala niya ang parehong yabang at autoridad sa pagpasok palamang ng pintuan. Nakatayo ako sa gitnang sala. Tahimik siyang pinagmamasdan. Wala siyang kahit anong ideya sa malaking bagyong naghihintay na sumira sa buhay niya. Ibinaba niya ang kanyang mamahaling briefcase sa ibabaw ng sofa at tumingin sa akin na tila isa akong utusan. Carmela, nasaan ang paborito kong tsinelas? Utos niya habang kinakalag ang kanyang kurbata. Bilisan mo at kunin mo iyon. Masakit ang magapa ako dahil sa dami ngang inaasikaso ko para buhayin ang pamilyang ito. Tinitigan ko siya ng tuwid sa kanyang nga mata at wala akong kinurap. Naglakad ako patungo sa lagayan ngang sapatos sa gilid ng pintuan. Kinuha ko ang luma at paborito niyang sinalas. Lumapit ako sa kanya. Ngunit imbes na ibigay ito sa kanyang mapaanan. Naglakad ako patungo sa malaking basurahan sa aming kusina. Binitawan ko ang sinalas sa loop nito. Sira na at masyado ng luma para panatilihin pa. Seryoso at malamig kong sabi habang nakatitig sa kanyang kaluluwa. Wala na itong silbi kaya dapat na itong itapon. Nanlaki ang mamata ni Dante. Natigilan siya sa kanyang kinatatayuan. Bahagyang nakabuka ang bibig. Hindi makapaniwala sa malamig at biglang paglaban na nasaksihan. Niya mula sa asawang inaakala niyang bulag at pipi. Bago pa man siya makabawi mula sa kanyang pagkabigla ay tinalikuran ko na siya. Narinig ko ang mabigat niyang pagbuntong hininga at ang padabog niyang paglalakad patungo sa aming kwarto. Wala siyang nasabi. Marahil ay inisip niyang isa lamang. Itong sumpong ngang isang tumatandang babae na naghahanap ng atensyon. Hindi niya alam na ang gabing iyon, ang huling beses na makikita niya akong nagpapakatanga sa kanya. Kinabukasan, ay umalis siya ngang bahay ng napakaaga. Wala man lang paalam o sulyap sa aking direksyon. Sinabi niya sa aming kasambahay na mayroon siyang mahalagang out-of-town meeting sa loob ngang 3 araw at hindi siya maaring isturbuhin.
Isang mapait na ngiti ang kumawala sa aking malabi. Alam ko kung saan siya pupunta at alam ko kung sino ang kasama niya. Nang marinig ko ang pag-andar ng makinang kanyang sasakyan palabas ng aming gusali ay agad akong kumilos. Wala akong inaksayang oras. Kinuha ko ang aking simpleng itim na bag at nagsuot ng malaking sunglasses. Bumaba ako patungo sa basement parking at sumakay sa aking sariling sasakyan. Nagmaneho ako papalayo sa kumikinang na siyudad ng BGC. Papunta sa magulong kalsadang Maynila, narating ko ang isang lumang kapihan sa isang tagong kalye sa Quiapo. Ang amoy ng lumang kahoy at matapang na kape ay sumalubong sa akin. Sa pinakasulok ng lugar ay nakaupo ang isang lalaking naka-jacket at may sombrero. Siya si Mang Arturo. Isang retiradong pulis ng gayon, ay kilala bilang pinakamagaling na pribadong investigador sa buong siyudad. Umupo ako sa kanyang harapan nang walang sinasabing anumang salita. Inilapa ko ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng maliit na mesa. Naglalaman iyon isang 200,000 piso bilang paunang bayad. Tiningnan lamang niya ang pera bago tumitig sa aking mga mata. Ramdam niya ang lamig at seryosong intensyon sa aking pagkatao. Gusto kong kumpletong detalye. Gusto kong malitrato. Mga video. At mga resibo. Gusto kong lahat ng patunay na magagamit ko sa korte ng walang kawala. Mahina at pabulong kong utos sa kanya. Kinuha ni Mang Arturo ang envelope at tumango. Sinabi niya sa akin na bigyan ko siyang 5 araw at malalaman ko ang buong katotohanan ng buhay ng aking asawa. Ang 5 araw na iyon ay parang isang mabagal na pagdurusa sa loob ng impyerno. Patuloy akong nagluto at naglinis para kay Dante nang siya ay bumalik mula sa kanyang Peking business trip. Pinagmasdan ko kung paano siya magpanggap na pagod mula sa trabaho. Pinakinggan ko ang makwento niya tungkol sa mga kliyenteng kunwari ay kinita niya sa probinsya. Niyakap niya pa ako at sinabing ginagawa niya ang lahat ng pagpapagod na ito para sa aming kinabukasan. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang lason na unti-unting sumisira sa natitira kong pagmamahal sa kanya. Ngunit nanatili akong tahimik at kalmado. Wala akong ginawang hakbang na magpapakita ng aking tunay na nararamdaman. Pagsapit ng ika-6 na araw, ay nakatanggap ako ng mensahe mula kay Mang Arturo. Pinapunta niya ako sa isang ligtas na parking lot upang iabot ang mga nakalap niyang ebidensya. Nang makuha ko ang isang itim na flash drive at isang makapal na folder, ay agad akong umuwi sa aming penthouse. Sinigurado kong mag-isa lamang ako bago ko buksan ang maito. Niloko ang pinto ng aking kwarto at binuksan ang aking laptop. Ang unang litrato na tumambat sa akin ay nagpakita kina Dante at Vanessa sa isang sikat at mamahaling resort sa Palawan. Nakahawak si Dante sa buwang ng kanyang sekretarya habang silang dalawa ay nakatawa na parang walang ibang tao sa mundo. Tila ba sila ang may-aring buong isla sa sobrang pagmamalaki sa kanilang mga mukha. Sinunod kong buksan ang mga video at audio files na palihim na nakuha ng tauhan ng investigador. May isang recording mula sa isang mamahaling restoran kung saan nahapunan ang dalawa. Malinaw na malinaw ang boses ni Dante. Rinig na rinig ko kung paano niya lapastanganin ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa kanya noong kami ay naghihirap pa. Hayaan mo na ang matandang iyon. Narinig kong gasabi ni Dante kay Vanessa abang tumatawa at humihigop and wine. Masyado na siyang boring at walang kwenta. Parang palamuti na lang sa bahay. Pagkatapos ng malaking project na ito ay bibilang kita ng sarili mong luxury condo sa Makati. Iiwan ko rin ang lumang asawa ko kapag handa na ang lahat. Ikaw lang ang mahal ko. Ang masalitang iyon ay tilam nga punyal na sabay-sabay na itinarak sa aking dibdib. Napakuyom ang aking mga kamao hanggang siya bumawan ang aking mga kuko sa aking palad at halos magdugo ito. Hindi ako umiyak. Wala nang kahit isang luhang lumabas sa aking mga mata. Ang tanging naramdaman ko ay isang nakabibinging katahimikan at isang malamig, patay na determinasyon. Upang mas lalo kong maintindihan ang lalim ng kanyang panloloko, binuksan ko ang aming mga joint bank accounts. Bilang asawa ay mayroon akong buong akses sa lahat ng aming pananalapi. Ngunit dahil buong-buo ang tiwala ko sa kanya noon ay hindi ko kailanman sinilip ang maito. Ngayon ay inisa-isa ko ang bawat transaksyon sa nakalipas na 2 taon.
Ang nakita ko sa screen ngang aking laptop ay nagbigay sa akin ngang pisikal na pagduduwal. Milyon-milyong piso ang dahan-dahang inilipat sa iba't ibang hindi kilalang accounts. Mga resibo mula sa mga mamahaling jewelry stores. Mga bayad sa mga 5-star hotels at mga first class na flight tickets patungo sa Hong Kong at Singapore. Lahat ito ay nakapangalan para kay Vanessa. Nanginig ang buo kong kalamnan sa pinahalong galit at pandidiri. Naalala ko noong nakaraang taon. Nakmakaawa ako kay Dante, natulungan ako sa gagastusin sa ospital ng aking ama. Sinabi niya sa akin na nakakaroon ng matinding budget cuts ang kumpanya at kailangan naming magtipid ng husto. Pinaniwalaan ko siya ng walang pakdududa. Humiling ako ng tulong sa sarili kong pamilya para mailigtas ang tatay ko. Habang ang asawa ko ay nilulustay ang aming pera sa kanyang kabit. Ito ay isang matinding paglapastangan sa kulturang kinalakihan ko. Wala siyang kahit kaunting utang na loob. Nakalimutan niya na ang binhing ginamit niya para itayo ang kanyang kumpanya ay nagmula sa yaman ng aking pamilya sa probinsya. Ang mahatsiyendero kong magulang ang nagbigay sa kanyang puhunan noong panahong nakatira lang kami sa isang inuupahang kwarto. Wala siyang kahit ano noong una ko siyang makilala. At ngayon, ipinagpapalit niya ang lahat ng aming binuo para sa isang babaeng naghahangad lamang ng kanyang pera. Ang bigat ng kanyang kataksilan ay nagtulak sa akin upang simulan ang isang malawakang paglilinis. Tumayo ako mula sa aking desk at binuksan ang aking malawak na walk-in closet. Nakahanay doon ang daan-daang mga mamahaling damit, sapatos, at mga designer bags na pinili niya para sa akin. Magagamit na nagsilbing palamuti ko bilang kanyang sunod-sunurang tropeo sa mga social gatherings ng mga mayayaman. Kinuha ko ang mga malalaking kahon mula sa storage room at walang awang itinapon ang lahat ng mabag na nakakahalaga ng daan-daang libong piso. Ang salyadong damit mula sa Paris at Milan ay itinupi ko ng padabog at isiniksik sa mga lalagyan. Ang bawat piraso nga material na yaman na ito ay binili galing sa prangkinita namin ng makasama na ngayon ay nabahiran ng kanyang maruming kasinungalingan. Kinabukasan ay tumawag akong isang kilalang luxury second-hand dealer. Lihim ko siyang pinapunta sa aming penthouse nang nasa opisina si Dante. Ibinenta ko ang lahat ng laman ng aking closet. Ang bawat mamahaling sapatos at bag ay ibinenta ko sa kalahating presyo para lamang mabilis na maubos at melabas sa bahay ko ang mga basurang ito. Nakakuha akong humigit kumulang 18 milyong piso mula sa lahat ng aking ibinenta nung hapong iyon. Hindi ko itinago ang pera sa aming bangko. Idiniretso ko ang buong halaga sa bank account ng isang lokal na ampunan sa labas ng Maynila. Sinigurado kung walang kahit anong bakas ng pangalan ni Dante sa donasyon. Ang lahat ay nakapangalan lamang sa akin. Bilang aking huling paalam sa mga pekeng yamang iginapos niya sa akin, sumunod kong pinuntahan ang aming pampamilyang abogado. Si Atty. Morales ay malapit na kaibigan ng aking ama at naglingkod sa aming pamilya sa loob ng mahigit 3 dekada. Sa loob ang kanyang tahimik at pribadong opisina sa Makati ay inilapak ko ang lahat ng ebidensyang ibinigay sa akin ni Mang Arturo. Tiningnan ni Atty. Morales ang mga litrato at binasa ang mga dokumento. Isang malalim at mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ng matandang abogado. Tinanong niya ako kung ano ang nais kong gawin ngayon. Sinabi ko sa kanya na gusto kong mabilis ang annulment. Hindi ako papayag na daling pa ang apelido. Energy lalaking sumira at bumasto sa aking pagataw. Ngunit hindi doon nagtatapos ang aking plano. Kinuha ko ang aking kopya ng mga land titles at mga corporate shares ng aming kumpanya at inilapag din ito sa kanyang mesa. Ipinaalala sa akin ni Atty. Morales ang isang napakahalagang detalye na tila nakalimutan na ni Dante dahil sa kanyang pagiging sobrang arogante. Upang protektahan ako nun. Sinigurado ang aking mga magulang na ang lahat ng malalaking ari-arian, kabilang ang BGC Penthouse, at ang 70% ang share sa kumpanya, ay legal na nakapangalan lamang sa aking pagkatao. Bulag si Dante sa kapangyarihan at katayuan sa lipunan. Inisip niya na dahil siya ang kinikilalang CEO, ay pag-ari niya ang lahat ng kayamanan.
Hindi niya alam na sa matang batas. Isa lamang siyang hamak na empleyado sa kahariang pag-ari ko. Sinabi ko kay Attorney Morales na ihanda ang mga papeles para sa mabilisang pagbebenta at paglilipat ng lahat ng ari-ariang nakapangalan sa akin. Hindi ko hahayaang may matira sa kanya. Nais kong lisanin niya ang mundong ito nang walang dalang kahit na ano. Ipinasok ko ang aming BHC penthouse sa isang eksklusibong real estate listing pagkawi ko. Nahanap ako ng ahenteng kayang mahanap ngang, siguradong bibili sa loop lamang ng ilang araw. Dahil ang lokasyon at disenyo gay bahay ay napaka-premyado sa merkado. Hindi nagtagal ay may nakahanap nito. Isang matandang mag-asawa na naghahanap ngang tahimik na lugar na malapit sa mga ospital at parke ang nagpakita ngang seryosong interes. Habang nasa opisina si Dante at abala sa pagpaplano ng kanyang kasalukuyang pambababay. Ipinakita ng aking ahente ang penthouse sa mag-asawa. Ang nga mata nila ay nagniningning habang pinagmamasdan ang malalaking salamin na nakaharap sa buong siyudad. Agad silang nagalok ng cash buyer agreement. Wala ng mahabang negosasyon o pagbabange presyo. Dahil buo ang papel at nasa pangalan ko lamang ang titulo. Naganap ang legal na bentahan, sa loob lamang ng 3 araw. Pinirmahan ko ang deed of sale nang walang kahit anong pag-aatubili sa harap ng notaryo publiko. Ang milyon-milyong pera mula sa bentahan ng penthouse ay dumiretso sa aking personal na offshore account na hindi kailanman malalaman o maabot ni Dante. Ang mag-asawa ay nakatakdang lumipat kaagad kinabukasan dahil bayad na nila itong buo. Binigyan ko sila ng kumpletong access at ibinigay ang mga duplikat na susi ng buong bahay. Kinuha ko lamang ang aking malumang damit, ang aking mga hindi nagamit na painting materials, at ang aking mga mahahalagang dokumento na kasya sa 2 maleta. Nilinis ko ang bawat bakas ko sa penthouse na iyon. Inayos ko ang maunan sa sofa, pinunasan ang malamesa, at inihanda ang lugar para sa mga bagong, may-ari na walang kamalay-malay sa gulong ng aming pagsasama. Nang lisanin ko ang pintuan ng bahay, na iyon ay hindi man lang ako lumingon pabalik. Ang matagal ng bigat sa aking dibdib ay biglang gumaan na parang hinihigop ngang hangin. Handa na ako sa aking bagong buhay sa malayo. Ngunit kailangan munang harapin ni Dante ang mainit na impyernong ginawa niya para sa kanyang sarili. Nang gabing iyon ay nagdiwang si Dante. Nakakuha umano siya ang isang malaking business deal para sa kumpanya na inaakala niyang kanya. Uminom siya ng maraming mamahaling alak kasama ang kanyang kaibigan at malamang ay kasama rin si Vanessa sa kanyang tabi. Lasing na lasing sa tagumpay at kapangyarihan ang lalaking, walang kamalay-malay sa kanyang kinahinatnan. Pasuray-suray siyang naglakat sa tahimik at marangyang pasilyo, ika-30 palapag ng BGC condominium. Nakangiti siya at may kanta pa sa kanyang ngalabi. Inisip niya sigurong ipagmamayabang niya sa akin ang kanyang tagumpay at ipapamukha kung gaano siya kagaling kumita ng pera. Kinuha niya ang kanyang susi mula sa kanyang bulsa at itinapat ito sa butas ng seradura ng aming pinto, ngunit hindi ito umikot. Pilit niyang ipinasok ng mas mariin ang susi ngunit matigas ang pinto at tila nag-iba ang kandado nito. Nagsimula siyang mainis at pabagsak na kinatok ang makapal na kahoy dahil sa kanyang pakalasing. Biglang bumukas ang mabigat na pintuan. Ngunit hindi ang tahimik na asawang inaasahan niya ang bumati sa kanya sa bungad. Isang matandang lalaki na nakasuot ng pajama ang nakatayo doon. Kumunot ang nongang matanda. Bakas ang matinding galit at pagtataka sa kanyang mukha habang tinitingnan ang lasing na si Dante mula ulo hanggang paa. Sa malakas at nairitang boses. Tinanong ang matanda kung sino siya. At kung bakit niya sinusubukang piliting pumasok sa bagong biling bahay na ito. Pilit inaninaw nga matang lasing ni Dante ang muhang matanda. Inisip kung namamalikmata lamang ba siya, o kung maling palapag ang kanyang napuntahan. Ngunit alam niya ang bawat sulok ng gusaling ito. Ang amoy ng mamahaling pabango sa pasilyo. At ang eksaktong bilang nga hakbang mula sa elevator papunta sa kanyang pinto. Sumandal si Dante sa hamba at mayabang na tumawa. Saka sinabi sa matanda na baka ito ang naliligaw dahil siya ang nagmamay-ari ng penthouse na iyon. Lalo lamang nainis ang matanda at maring sinabi na kabibili lamang nilang kanyang asawa sa unit na ito kahapon. Buwang bayad sa cash.
Bago pa man makasagot si Dante ay dumating na ang dalawang guwardiya ng condominium. Pawis na pawis at halatang nagmamadali. Kilala nila si Dante. Ngunit sa halip na yumuko at bumati tulad dati. Seryoso at malamig ang kanilang nga mata. Hinawakan ng isang guwardiya ang braso ni Dante at magalang ngunit mariin siyang pinalayo sa pinto. Sinubukan ni Dante na makwala. Sumigaw siya at sinabing kilala niya. Ang may-ari ng buong building at ipapatanggal. Niya sila sa trabaho. Humingi ng paumanhin ang mga guwardiya sa matandang may-ari at sinabing ayusin nila ang gulo. Hinarap ng pinuno ng security si Dante at sinabing, Sir Dante, pasensya na po ngunit kailangan na po ninyong umalis dahil nakbanta na po ang bagong may-ari, na ipapaaresto kayo sa pulisya. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang diwa ni Dante nang marinig niya ang salitang bagong may-ari. Pilit niyang kinuha ang kanyang telepono sa bulsa upang tawagan si Carmela at sigawan ito. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang ideal niya ang numerong kanyang asawa. Isang malamig at walang emosyong boses ng operator lamang ang sumagot. Sinasabing ang numerong ito ay hindi na ginagamit. Walang nagawa si Dante kundi ang magpahila sa mga guwardiya pababa sa basement parking. Itinulak nila siya palabas na elevator at sinabing huwag na siyang babalik doon kundi ay mapipilitan silang posasan siya. Naiwan siyang nakatayo sa malamig at madilim na paradahan. Dinig na dinig ang bawat patak nga ulan mula sa labas. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at pabagsak na sumandal sa manibela. Hindi niya maintindihan kung paanong ang kanyang sariling bahay. Ang kanyang kaharian sa itaas ng siyudad ay naibenta ng wala siyang kaalam-alam. Sa sandaling iyon, hindi pa rin niya lubos na naunawaan ang lalim ng bitak na kanyang kinasadlakan. Inisip niya na baka naginarte lang si Carmela. Na baka ito ay isa lamang malaking sumpong dahil sa kanyang nga pambababae. Nakipaglaban siya sa pagkahilo at pagkalasing hanggang sa makatulog siya sa loob ng sasakyan. Pagising niya kinaumagahan. Masakit ang kanyang buong katawan at binibiyak ang kanyang ulo sa sobrang hangover. Ramdam niya ang paninigas ng kanyang lig at ang amoy nga, alak na nanuot na sa kanyang nga damit. Tiningnan niya ang kanyang orasan at nakitang 8:00 ng umaga. Kaya nagpasya siyang mahanap ngang mainit na kape upang mahimasmasan. Nagmaneho siya patungo sa isang pamilyar at mamahaling kapehan sa ibaba ng isang gusali. Umorder siyang kanyang paboritong kape at isang platong masaganang almusal. Sanay na sanay sa marangyang gipagitrato ng mga serbidor. Nang iabot niya ang kanyang itim na credit card sa kahera. Mabilis itong isiningit sa makina. Pakalipas ng ilang segundo. Tumunog ito ng 2 beses at lumabas ang isang maliit na papel. Tumingin ang kahera kay Dante na may halong hiya at awa. Saka sinabing, Sir, na-decline na po ang card ninyo. Inis na kinuha ni Dante ang card at inabot ang isa pa niyang platinum card. Sinasabing baka nagloko lang ang sistema ng bangko. Muli itong isiningit ng kahera. Ang guni-ganong pa rin ang naging resulta. Nagsimulang magbulungan ang mga taong nakapila sa kanyang likuran. Mga kapwa negosyante na kilala siya sa mukha at pangalan. Naramdaman ni Dante ang unti-anting pag-init ng kanyang mukha dahil sa matinding hiya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at binuksan ang kanyang mobile banking application upang maglipat sana ang pera. Ngunit nang bumukas ang screen ng kanyang telepono, nanlaki ang kanyang mamata sa kanyang nakita. Ang kanyang mga personal na account. Pati na ang kanilang joint account ni Carmela. Ay may balanse na lamang na saktong zero. Wala ni isang sentimo ang natira. Sinubukan niyang buksan ang kanyang ma-investment account. Ngunit lahat ay nakasara na at ang mapondo ay nai-transfer na sa isang trust account na hindi niya mapuntahan. Parang piniga ang kanyang puso habang nakatitig sa malamig na screen ng telepono. Umalis siya sa kapehan ng walang dalang pakain o inumin. Yumuko at naglakat ng mabilis pabalik sa kanyang sasakyan upang takasan ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao, hapang naumamaniw. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Iniisip na kahit anong mangyari, ay siya pa rin ang pinakamataas na opisyal ng kanyang kumpanya.
mayroon pa siyang makumpanya. Mansa empleyado, at ang kanyang buwanang sweldo na milyon-milyon ang halaga. Pagdating niya sa gusali na kanyang korporasyon, inayos niya ang kanyang nagusot na damit at naglakat ng taas no papasok sa lobby. Inaasahan niyang babatiin, siyang gagwardiya ngang isang masiglang magandang umaga. Ngunit tahimik lamang silang tumango at umiwas ang tingin. Sumakay siya sa executive elevator papunta sa ika-40 palapag kung saan naroon ang kanyang malaking opisina. Pagbukas na pinto, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa buong palapag ng ehekutibo. Walang mga sekretarya na nagmamadaling lumapit sa kanya. At walang mga dokumentong nakapatong sa kanyang mesa. Dumiretso siya sa malaking boardroom dahil alam niyang may nakatakdang mahalagang pagpupulong ngayong umaga. Binuksan niya ang mabibigat na pintuan ng boardroom at handa na sanang sumigaw upang magalit sa mga empleyado. Ngunit natigilan siya. Nakaupo sa kanyang silya. Sa mismong dulo ng mahabang lamesa, ay walang iba kundi si Hector, ang dating matalik niyang kaibigan at orihinal na kasosyo sa negosyo. Ang lalaking walang awang tinanggalan niyang karapatan at pinalayas. Sa kumpanya maraming taon na ang nakararaan, nakangiti si Hector ng nakakaloko. Hawa ang isang mamahaling pluma habang pinakmamasdan ang gulat at pagkalito sa mukha ni Dante. Sumigaw si Dante at tinanong kung anong kalokohan ang ginagawa ni Hector sa kanyang silya at bakit ito nakapasok sa kanyang kumpanya. Mahinahon na ibinaba ni Hector ang pluma at tiningnan ng diretso sa mga mata ang kanyang dating kaibigan. Sumandal siya sa silya. Inikot itong bahadya. At nagsimulang magsalita sa isang malamig at mapang-asar na tono. Sinabi ni Hector na napakasarap sigurong mabuhay sa isang ilusyon kung saan pakiramdam mo ay hawak mo ang buong mundo. Inilabas ni Hector ang isang makapal na folder at inihagis ito sa gitna ng mahabang lamesa. Sapat upang makita ni Dante ang nga dokumentong nakapaloob dito. Ipinaliwanag ni Hector nang walang anumang pagmamadali kung paanong lumapit sa kanya si Carmela noong isang linggo. Inalok siya ng asawa ni Dante ng isang kasunduan na hindi niya maaring palampasin. Isang pagkakataong mabawi ang kumpanyang ninakaw sa kanya. Ibinenta ni Carmela kay Hector ang lahat ng kanyang namamahalang bahagi sa kumpanya, na umaabot sa 40%. Sa halagang barya lamang kumpara sa tunay nitong halaga. Ipinamuha ni Hector kay Dante ang katotohanang matagal na nitong kinalimutan. Na ang lahat ng lupang kinatatayuan ng kanilang nga pabrika, ang lahat nga orihinal na puhunan, at ang malaking bahagi ng korporasyon, ay legal na nakapangalan kay Carmela at hindi sa kanya. Bulag si Dante sa kapangyarihan at pagmamayabang. Kaya hindi niya napansin na ang koronang suot niya ay hindi kailanman naging kanya. Sumigaw si Dante na hindi maaari ito. Na siya ang nagtayo ng kumpanya at siya ang utak ng lahat ng tagumpay nila. Tumawa nga malakas si Hector. Isang tawang punong pang-alipusta at matagal na kinimkim na galit. Ipinaalala ni Hector na utak man si Dante noon. Ngunit si Carmela ang puso at kaluluwa, en pondo en kumpanya. Wala si Dante kung wala ang awangang pamilya ni Carmela. Isang katotohanang pilit niyang binaon sa limot nang magsimula siyang maging mayamang aswang. Sa hudyat ni Hector. Bumukas muli ang pinto ng boardroom at pumasok ang tatlong lalaking naka-Amerikana. Ang nga abogado ng kumpanya. Inilahat nila sa harap ni Dante ang maopisyal na dokumentong pagtanggal sa kanya sa pwesto. Sa pamamagitan ng botong bagong mayorya. Formal nang tinanggal. Si Dante bilang pinakamataas na opisyal at inalisan ng lahat ng karapatan sa korporasyon. Pinagbawalan na rin siyang pumasok sa anumang gusali na pag-ari ng kumpanya simula sa sandaling iyon. Sinubukan ni Dante na punitin ang nga papeles. Nanginginig ang kanyang buong kalamnan sa galit at takot. Ngunit hindi ito nagpatinag kay Hector. Sa halip, pinindot ni Hector ang intercom at tumawag na seguridad. Sinabi ni Hector sa malamig na boses na oras na para umalis ang basura sa kanyang opisina. Ilang sandali pa ay pumasok ang mga malalaking guwardiya at hinawakan si Dante sa makabilang braso. Ipinilit ni Dante na hindi nila ito maaring gawin sa kanya.
Ngunit walang nakinig sa kanyang ngasigaw. Binigyan siyang isang maliit na karton at inutusang ilagay doon ang anumang personal niyang gamit mula sa kanyang mesa. At binigyan lamang siyang 5 minuto. Nanginginig ang nga kamay ni Dante habang inilalagay ang kanyang nga lumang panulat at ilang litrato sa loob ng karton. Habang pinapanot siya ni Hector na may ngiting tagumpay sa labi, nang makalabas sila ng opisina. Sinabihan siyang pinunong seguridad na ibigay ang susi ng kanyang mamahaling sasakyan. Nagulat si Dante at sinabing kanya ang sasakyang iyon. Ngunit maring ipinaalala ng gwardiya na iyon ay pag-ari ng kumpanya at binabawi na ito ng bagong pamunuan. Ibinigay rin niya ang huling corporate credit card na nasa kanyang pitaka. Tinulak siya, nega gwardiya palabas, nega main entrance, nega gusali. Sa ilalim ng madilim na langit na nagbabadyang ng malakas na ulan, nakitang lahat ng dumadaang empleyado kung paano siya ipinagtabuyan mula sa mismong imperyong inakala niyang siya ang naktayo. Nagsimulang bumaksak ang ulan. Malalaki at mabibigat na pata na tila sumasabay sa pagguhong ang kanyang mundo. Basa at walang masilungan. Naalala niya si Vanessa, ang kanyang maganda at batang sekretarya. Ang babaeng pinaglaanan niya ang napakalaking halaga. Alam niyang nandun si Vanessa sa kanyang mamahaling kondominium. Ang unit na binili ni Dante para lamang sa kanya. Kaya nagpasya siyang pumunta ron upang humingi ng tulong. Naglakad siya sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Basang-basa ang kanyang mamahaling damit at sapatos. Wala siyang pamasahe para sumakaing taksi. Kaya tiniis niya ang malamig na hangin at ang layong lalakarin. Ang kahon na bitbit niya ay nagsimulang matunaw at masira dahil sa tubig. Kaya napilitan siyang yakapin ang kanyang mga gamit upang hindi mahulog sa maputik na simento. Pagdating niya sa gusali kung saan nakatira si Vanessa, mabilis siyang gumakyat. Umasang may isang taong sasalubong sa kanya ngang may pagmamahal. Kumatok siya ng malakas sa pinto ng condominium ni Vanessa. Nanginginig sa lamig at pagod. Ilang sandali pa ay bumukas ito. At bumungad ang mukha ni Vanessa. Nakasuot na manipis at mamahaling damit tulog na binili mismo ni Dante. Ngunit imbes na pag-alala, pandidiri at pagkainis ang nakita niya sa mga matang dalaga. Tinanong ni Vanessa kung anong nangyari sa kanya at bakit muha siyang basang aso na naligaw sa kaye. Sinubukan ni Dante na pumasok sa loob. Ngunit hinarangan siya ni Vanessa habang nanginginig ang mga labi. Ikinuwento ni Dante ang lahat ng jari. Nakinuha ni Carmela ang lahat ng kanyang pera. Ibinenta ang bahay. At ibinigay kay Hector ang kumpanya. Sinabi ni Dante na wala na siyang pera. Na kailangan niya ng matutuluyan kahit ilang araw lang hanggang sa makabawi siya at makahanap ng paraan upang lumaban. Natahimik, si Vanessa enigay, ilang segundo. Tiningnan niya, si Dante mula ulo hanggang paa. At pagkatapos ay tumawa. Isang tawa na walang halong saya, kundi purong pang-alipusta. Tinanong ni Vanessa kung sa tingin ba ni Dante ay minahal niya ito dahil sa kanyang itsura o sa kanyang lumalaking tiyan? Sinabi ng dalaga na ang tanging dahilan kung bakit siya nagtiyaga sa katandaan ni Dante ay dahil sa mga mamahaling bag, pakaing masarap, at ang magandang bahay na ibinigay nito. Wala ka ng pera ang malamig at matalim na tanong ni Vanessa. Kung gayon, wala ka na ring kwenta sa akin. Dagdag pa ang dalaga habang tinititigan ang nawasak na pagkatao ni Dante. Bago pa man makasagot si Dante, lumabas mula sa silid tulugan ang isang matangkat at maskuladong lalaki. Mas bata at mas malakas kaysa kay Dante. Kinilabutan si Dante nang mapagtantong matagal na pala siyang niloloko ni Vanessa. Inutusan ni Vanessa ang lalaki na ilabas ang basura dahil baka madumihan ang kanyang mamahaling sahig. Hinawakan ng lalaki si Dante sa kwelyo at walang awang, itinulak palabas ng pasilyo. Dahilan upang bumaksak si Dante sa sahig at makalat ang natitira niyang magagamit. Pabagsak kinaizinara ni Vanessa ang gipinto sa mismong gimuka ni Dante. Iniwan siyang nag-iisa sa malamig na pasilyo ng gusali. Gumapang si Dante upang pulutin ang ilang piraso ng kanyang nga litrato at pluma.
ngunit wala na itong halaga. Bumabas siya ne gusali at naglakat pabalik sa mga didilim na kalsada ne Maynila. Patuloy sa pagbagsak ang malakas na ulan. At kasabay nito ay ang tuluyang pagbagsak ang kanyang pag-asa at kayabangan. Wala siyang pera. Wala siyang kaibigan. Wala siyang kapangyarihan. At wala siyang mapupuntahan. Ramdam niya ang matinding gutom na sumisikmura sa kanya. Ngunit wala siyang pambili kahit ngang isang maliit na tinapay. Napatpat siya sa isang pampublikong parke, kung saan nagtatago ang mataong walang tirahan, sa ilalim ng mamanipis na bubong ng hintayan. Basang-basa. Hinihinaw. At halos hindi na makahinga sa tinding ang pihati. Napaupo siya sa isang malamig at basang sementadong upuan. Binalot siya ng matinding dilim. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kawalan. Naalala niya si Carmela. Naalala niya ang tahimik nitong mga mata. Ang malambot nitong mga kamay na laging nag-aalaga sa kanya nung sila ay nagsisimula pa lamang sa isang maliit na inupahang kwarto. Naalala niya ang araw na itinapon ni Carmela ang kanyang nga lumang sinelas sa basurahan. At ang malamig na tinik nito na nagsasabing masyado na itong sira para itago pa. Ngayon ay naiintindihan na niya ang nais ipahiwatig ng kanyang asawa. Hindi ang sinelas ang itinatapon ni Carmela noong gabing iyon, kundi siya. Napagtanto ni Dante na sa kanyang paghahangat ng kumikinang ngunit pekeng mabagay. Ipinagpalit niya ang isang dalisay at hindi matutumbasang brilyante para sa isang basag na salamin. At sa kaisipang iyon, sa gitna ngang malakas na ulan at ingay ngang siyudad, umagulgol si Dante. Umiyak siya ng walang tigil. Tuluyang dinurong ng tahimik at walang dugong pahihiganti ngang asawang kanyang minaliit, habang unti-unting nilulunot ng maruming ulan at usok ng Maynila ang pagkatao ni Dante. Isang malamig at malinis na hangin naman ang yumayakap kay Carmela. Nasa itaas na siyang maulap. Binabaktas ang makipot at paikot-ikot na kalsada patungo sa pusot ng kabundukan. Ang malayang simoy ng hangin sa baguyo ay tila gamot na pumapasok sa kanyang ngabaga. Naglilinis sa bawat bakas ng lason na iniwan ng kanyang nakaraan. Wala na ang nakakasulasok na amoy ng mamahaling pabango na nakukubli ng makasinungalingan sa hating gabi. Wala na ang malamig at manhid na marmol ng kanilang penthouse sa Bonifacio Global City. Sa halip, ang sumalubong sa kanya ay ang halimuyak nga puno ng pino at ang hamog na humahaplos sa kanyang balat. Isang maliit na gawa sa kahoy na bahay ang naghihintay sa kanya. Nakatayo sa gitna nga namumukat-kat na bulaklak at luntiang halaman. Ito ang kanyang bagong tahanan. Walang matataas na kisame na nagpapalit sa kanyang halaga. Walang naglalakihang salamin na nagpapaalala sa kanyang-kanyang unti-unting pagtanda at pagkawalang kulay. Dito, ang bawat haligi ay gawa sa matibay na kahoy. Payak ngunit nagbibigay ngang init at kapayapaan. Nang buksan niya ang pintuan, walang umaalingaw na, nakatahimikan ngang isang patay na pagsasama. Ang narinig lamang niya ay ang banayat na pagaspas na hangin sa labas at ang awit na mga ibon. Ibinaba niya ang kanyang maliit na bagahe at huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, naramdaman niyang pagmamay-ari niya ang sarili niyang hininga. Walang kailangang patunayan. Walang kailangang pagsilbihan. Nagsimula ang kanyang paghihilom sa mga maliliit at mababagal na bagay. Bawat umaga, gumigising siya bago sumikat ang araw. Nagpapakulo siyang tubig at nagtitimplang mainit na sa gamit ang mga halamang gamot na pinitas niya mula sa kanyang sariling bakuran. Habang hawak ang mainit na tasa, pinagmamasdan niya ang pagbangon ng araw sa likod ng mga bundok ng Cordillera. Ang bawat pagigop ay isang pagdiriwang ng kanyang kalayaan. Ang init ng sa ay gumagapang sa kanyang dibdib. Tumutunaw, sa yalongang pahihinakpis na matagal na muo sa kanyang puso. Pagkatapos mag-almusal ngang sariwang gulay at mainit na sabaw na hindi na kailanman manlalamig sa paghihintay. Bumababa siya sa kanyang hardin. Ibinabaon niya ang kanyang makamay sa basa at mayamang lupa. Ang pahawak sa lupa ay isang paalala na siya ay buhay.
Na siya ay konektado sa daigdig na patuloy na umiikot at nagbibigay ng bagong sibol. Hindi tulad ng artipisyal na yaman sa Maynila. Ang yaman dito ay nasusukat sa kapayapaan ng pag-isip at linaw ng kaluluwa. Isang hapon, habang nag-aayos ngang kanyang magamit sa isang sulok ng bahay, nahawakan niya ang isang lumang kahon. Binuksan niya ito at tumambat sa kanya ang lumang kagamitan sa pagpinta. Magatuyo at nanigas na tubo NG pintura. Mga brush na matagal nang hindi nakatikim ng kulay at tubig. Mga blangkong canvas na nabalot ng alikabok ng panahon. Ito ang nga pangarap na ibinaon niya sa limot upang bigyan ng puwang ang ambisyon ni Dante. Hinaplos niya ang magaspang na telang canvas. Nanginig ang kanyang nga daliri. May takot na bumalot sa kanyang dibdib. Isang alinlangan kung kaya pa ba niyang magsalita gamit ang mga kulay matapos maging pipi sa loop ng napakahabang panahon. Kinabukasan, naglakad siya patungo sa sentrong lungsod at nagtungo sa isang maliit na tindahan ng magamit pansining. Bumili siyang nga bagong pintura, langis, at manga brush. Pawi. Nadaanan niya ang isang lumang kapihan na paboritong tambayan ng lokal na manliliha. Sa isang sulok, nakita niya ang isang pamilyar na figura, isang matandang lalaki na may puting buhok. Payapang humihigop ngang kape habang nagbabasa ngang libro. Ito ay si Ginong Benji. Ang kanyang dating professor sa signing na matagal nang nagretiro sa Baguio. Nang magtama ang kanilang nga paningin, ngumiti ang matanda. Tila ba hindi lumipas ang 2 dekada. Walang bakas ng pagkabigla. Tanging mainit na pagtanggap. Naupo si Carmela sa harap ng kanyang dating guro. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi sa pamamagitan nga pagiya, kundi sa pamamagitan ng tahimik at malalim na pagtanggap. Nakikinig lamang si Ginong Benji. Tumatango at sinusuri ang lalim ngang sugat sa mga matangang kanyang paboritong estudyante. Matapos ang mahabang kwento, nagsalita ang matanda. Sinabi nito na ang sining ay hindi nagmamadali. At ang pinakamagandang obra ay isinisilang mula sa pinakamadilim na karanasan. Pinayuhan siya nito na huwag pilitin ang kamay, kundi hayaan ang kaluluwa ang humawak sa brush. Umuwi si Carmela nang may dalang bagong liwanag. Inilabas niya ang kanyang nga biniling gamit at inayos ang kanyang maliit na studio sa tapat ng bintanang nakaharap sa mga puno ng pino. Inilapat niya ang unang patak ng kulay sa blangkong kanvas. Isang malalim at madilim na asul. Kinatawan nito ang malamig na ulan sa Maynila. Ang gabi ang kanyang pagtuklas sa pagtataksil. At ang lamig ng sinigang na walang kumain. Sinundan niya ito ngang malalakas na hagot ng itim at kulay abo. Inilabas niya ang lahat ng put. Lahat ng pait. Lahat ng pagpipigil sa pamamagitan ng bawat galaw ng kanyang kamay. Halos mapunit ang canvas sa din ng kanyang mga brushstroke. Pumatak ang kanyang maluha. Humalo sa basang pintura. Ngunit sa paglipas ng mga araw at linggo, napansin niya ang unti-unting pagbabago. Ang mamadilim na kulay ay dahan-dahang napalitan ng mainit na tono. Nag-umpisang pumasok ang kulay ng ginto, dalandan, at matingkat na pula. Hindi na ito kulay ng galit. Ito ay naging kulay ng bukang liwewe. NG pagbanggong. At nga mainit na araw na sumisilip sa likod ng mga ulap ng Baguio. Sa bawat natatapos na obra, nararamdaman niyang may isang mabigat na tanikala na napuputol sa kanyang puso. Bumalik ang sigla ng kanyang katawan. Ang kanyang nga mata, na dati ay may bahit ng pagod at takot, ngayon ay nagniningning na sa tiwala sa sarili. Madalas siyang bisitahin ni Ginoong Benji. Nagbibigay ng mga puna at patnubay. Tinutulungan siyang muling hanapin ang kanyang sariling estilo. Naging tanyak ang kanyang magawa sa maliit na komunidad ng mag-aalagad ng sining sa lungsod. May isang malalim na emosyon sa kanyang mga painting na umaakit sa sinumang tumingin dito. Lumipas ang buwan. Nakbaho ang panahon at ang lamig ng hangin ay nahing mas presko at makan. Isang gabi, binuksan ang pinakaunang independenteng art gallery exhibition ni Carmela sa isang tanyak na bulwagan sa Baguio. Ang buong lugar ay puno ng may init na ilaw at mga taong nakmula pa sa iba't ibang paning ng bansa upang masaksihan ang kanyang nga obra.
Wala siyang suot na mamahaling diamante. O mga damit na gawa ngang kilalang designer mula sa Europa. Simpleng puting bestida lamang ang kanyang suot. Ngunit siya ang pinakamaliwanag na presensya sa buong silid. Puno ngang pahanga ang nga bisita. Bawat painting ay may kwento ng pagkasira at muling pagbuo, habang nakikipag-usap siya sa mga panauhin. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya at nakita si Hector, nakasuot ito ang maayos na suwet. May hawak na isang malaking palumpon ngang nga sariwang bulaklak. Lumapit ito at nagbigay galang. Masigla ang hitsura ni Hector. Kabaliktaran ngan huling pagkikita nila, nung ibinenta niya dito ang kanyang nga bahagi sa kumpanya. Nagpasalamat si Hector sa kanya. Sinasabing ang kumpanya ay umaarangkada na at mas lumalawak ang nga proyekto. Dagdag pa ni Hector. Naglalaan siyang malaking bahagi ngang kita upang magbigay ngang donasyon sa mabahay ampunan sa ilalim ngang pangalan ni Carmela. Ngumiti lamang si Carmela at nagpasalamat. Pagkatapos ay uminom ngang alak si Hector at bumuntong hininga. Sa isang mahinang boses, sinimulan nitong ikwento ang sinapit ng lalaking sumira sa kanila pareho. Sinabi ni Hector na si Dante ay nalubok sa patong-patong na utang. Nang mawala ang yaman nito, tuluyan na rin itong tinalikuran ng lahat ng taong tinawag nitong kaibigan. Iniwan ito ni Vanessa nang makita nitong wala na itong may bibigay na luho. Ngayon, si Dante ay nagtatrabaho bilang isang gwardiya sa panggabing shift sa isang maalikabok at lumang bodega sa labas ang Maynila. Kuwento ni Hector. Nakita niya minsan si Dante. Payat na payat. Gusgusin. At kumakain ng magatira-tirang pagkain sa gilid ng madilim na kalsada habang nangangatok sa lamig. Isang malaking kabalintunaan para sa isang lalaking. Dati, ay nagahari sa tuktok ng isang napakataas na gusali. Hinintay ni Hector ang reaksyon ni Carmela. Siguro ay inasahan nitong ngingiti si Carmela sa tagumpay. O kaya ay magpapakitang galak sa paghihirap ng kanyang dating asawa. Ngunit nakatitig lamang si Carmela sa kanyang baso ngang tubig. Tiningnan niya ang sarili niyang puso. Naghahanap ne kahit anong emosyon. Nahahanap en tuwa sa pagbagsa ang lalaking dumurok sa kanyang pagkatao. Wala siyang nahanap. Wala siyang naramdamang awa. At lalong wala siyang naramdamang saya. Ang tanging naramdaman niya ay isang napakalalim at walang hanggang katahimikan. Napagtanto niya sa sandaling iyon ang isang malaking katotohanan. Ang kabaliktaran ng pagmamahal ay hindi galit. Ang galit ay nangangahulugan pa rin na may pakialam ka. Na may kapangyarihan pa rin ang tao sa iyong damdamin. Ang tunay na kabaliktaran ng pagmamahal ay kawalan ng pakialam. Indifference. Si Dante ay isa na lamang anino mula sa isang buhay na hindi nasa kanya. Isang pangalan na wala ng bigat o kahulugan sa kanyang kasalukuyan. Tumingin si Carmela kay Hector. Ngumiti ng buong tapat. At marahang sinabi na hindi na mahalaga ang nakaraan. Dahil ang mahalaga ay ang ganda ng salukuyan, nagpaalam si Hector ng may malalim na paggalang. Naiintindihan na ang babaeng nasa harap niya ay tuluyan ng malaya. Natapos ang gabing eksibisyon ng matagumpay. Kinaumagahan. Bago pa man tuluyang sumikat ang araw, naglakad si Carmela patungo sa isang malawak na madamong burol malapit sa kanyang bahay. Dala niya ang isang maliit na canvas, ang kanyang paboritong brush, at ilang kulay ng pintura. Umupo siya sa malamig na damo. Dinaman niya ang simoy ngang hangin na humahawi sa kanyang buhok. Sa harap niya ay ang naglalakihang bundok ngang Cordillera. Tahimik na naghihintay sa pagdating ng liwanag. Unti-anting sumilip ang araw. Nagpintang napakagandang kulayng lila, rosas, at ginto sa kalangitan. Inilubok niya ang kanyang brush sa pinturang kulay ginto at nagsimulang gumuhit. Bawat haplos ay may dalang kapayapaan. Bawat kulay ay naglalaman ng katotohanan. Huminga siya ng malalim. Pinupuno ang kanyang bagang sariwang hangin ng kabundukan. Sa wakas, naintindihan niya ang tunay na kahulugan kayamanan. Hindi ito nasusukat sa laking bahay, sa damingang pra sa bangko, o sa kinangam ga alahas.
Ang tunay na kayamanan ay ang kalayaan ng pag-isip. Ang kakayahang mahalin ang sarili. At ang pagkakaroon ng isang payapang kaluluwa. Ngumiti si Carmela. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili. Patuloy siyang nagpinta. Kaisa ng kalikasan. Kaisa ng liwanag. Aganap na buwa.